God is faithful God. So thank God. He never, never, never leave us, nor will forsake us. We say this because God is great in our days. Amen. We are praying for our brothers and sisters in Tugigaraw. They are in crisis. Amen. Their province, amen, declare the calamity, amen. Alas sa calamity karon, and then may mga utod man ta dito na ara karon sa sitwasyon na maluoy ka mga utod kag ang balay ka pastor na dito simbahan sa school as in lubog mga utod. Amen. We are praying and we also planning for giving. Amen. If we have to extend financially, amen, and we give that, amen, to all viewers, amen, in YouTube, amen. We are praying for that even in a small amount, we can extend, amen, to our brothers and sisters. Even in our, amen, kung di man natin sila po sa pagtulungan, we can extend, amen, to our prayers, to our giving, amen. So we can do that, amen. Let's do that, brothers and sisters. After this, let's talk about that, amen, sa may mo, small amount, amen. Huwag makita sa inako, mga kandidat and promesa, but then, we can extend. Amen. May harap pa tayo, extra ng mga panapton, t-shirt, ano man ang mga bagay, malayo man ina, but still, nothing is impossible. Amen. Amen. Ba't naman tiyagan yun ang mga utol? Ang kaluoy. Amen. While ari kita sa maayo nga kahintang, maayo nga panahon. Nasubo, no? Ari kita yan, hindi ka na express, amen, ang atong nga kalipay, but still may kapabilin nga makita na to sila sa kasubuan, sila sa kahintangan. Kung sa atol, wala matabo na. Ano siya ano yan? Dapat tiyagan nyo ng mga utol. Dapat tiyagan nyo na nakakamo sa sitwasyon na wala ka mo laganan, wala ka mo malapitan. Dapat tiyagan nyo na. Dapat check na if you feel that same sa ilang mga utol. Salamat pa ka mo, kaya may mo mga gamay na nga, bakas balay nyo, reklamo ka. How about sila? Wala nagidyagan ni ilang alayan. Wala nagid sila yung pulian. Yung pulian ng puti. Wala sila gamit. Halos wash out. So let's do that. Amen. Can we clap our hands to the Lord? To all viewers, amen, to YouTube, to all followers, amen. Brother Mark, amen. Hindi na ito sila ma-invite sa sinina time to share their blessings. Amen. Nahatag lang kita kung mag-ask sila sa bank account. Amen. To give this small amount. Amen. Hallelujah. Nga ma-extend na ito sa mga obligasyon sa Tugigaraw. Ano maging na lugar? Tumana? Marikina. May nagapangayo. May friend ko, do ginabuhos ko rason wala na sa lugar na ginatake sa bagyo Roli dito kanuna Romlon sa sinang area pangayo sa bulik alo na lang ko pa sa ano wala na gaayo siyang pwede na mo hatag isang kilala sa amin. So I need to do that, amen, through the help of God, through your coordination, through your, amen, heart in giving. Let's do that, amen. You know, God, that God will supply all our needs, amen. And let's clap our hands to Jesus. Amen. So let's open our Bible, the book of Acts, chapter 28, verse 30. Amen. Nakita niyo na? Chapter 28, book of Acts, verse 30 to 31. This is the last chapter of the book of Acts. And Paul dwelt 2 whole years in his own hired house
and received all that came in unto him, preaching the kingdom of God and teaching those things which concern the Lord Jesus Christ with all confidence, no man forbidding him. Let's pray. God Almighty, we pray for the reading of your word. We ask your word of knowledge and wisdom be upon us, and the word of understanding be upon us. Use your servant, make a mouthpiece for us. Give us once again freedom to worship you, to express the gratitude, oh God, of what we receive from you, God. Thank you for the strength. Thank you for the life. Thank you for your protection, God, that you've been given. And we pray in the name of Jesus to our brothers and sisters, oh God, nga labutan sa sinigin, oh God, nga kalamidad. I pray that you will supply their needs, oh God. We ask, Lord, your favor again and again, oh God. We declare your blessing be upon us to supply the needs of thy people, oh God. Hallelujah. In Jesus' name. All the glory must be in Jesus' name, we pray. Amen. 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 I would like to share to you that says the word, nothing can stop you. Can you say that? Nothing can stop you. God bless us all. You may now back to your seat. So this is relation sa ating preaching. Last Sunday, what is the message that I preached? Different. Do something different. If you do something different, no one can stop you. Amen. Wala sing tao nga makapugong sa panahon kung ikaw magahimo sa pinasahi sa kabuhi. Amen. So the word that we read, amen, of the book of Acts, in the last part, amen, of this book, nga nagasiling diri sa 31, and Paul dwelled the whole years in his own hired house and received all that came unto him, preaching the kingdom of God and teaching those things which concern the Lord Jesus Christ with all confidence, no man forbidding him. According to J.B. Phillips, the utmost freedom. So the word, with all confidence, no man forbidding him. Sa J.B. Phillips version, the utmost freedom without hindrance from anyone. In Jubilee Bible, with all liberty, without hindrance. According to NIV, with all boldness and without hindrance. So, I read for you the last two verses of the last chapter in Acts. Acts concludes with a rather interesting word. The word is not apparent in our King James Version, which I read from. But if you will put in the brackets the last words of the book, you will see the words, no man forbidding him. Wala sing tao nga makadumili, makahinder, makapugong. This is actually the translation of one word in the original language, unhindered. Wala sing makapugong. Amen. So Paul's warning ignored when they sailing. Paul advised them in chapter 27 verse 10 to 11. If you back read mo, no? Sa 28, sa verse 27, kung makita mo, amen, ang hitabo, nalakpan nila si Paul, nakop siya sa mga Roman soldier, nga pagadalon sa lugar man sa Roma. Lugar, nga may mo sa diing ginakop siya nga sa Macedonia, until ini nga panahon sa nagapangimos, nag-travel na sila. If we read that in verse 27, verse 10, can you read that? And said unto them, Sirs, I perceive that this voyage will be with hurt and much damage, not only of the leading
ship, but also of our lives. This is the perception, the vision. Mahimo nga nakita na ni Paul nga matabo sa unahan. Nga mahimo ginapunggan niya tani nga kung hindi anay mag-travel bangod sa mahimo may matabo nga malaki. Amen. So verse 11, but after long abstinence, nevertheless, verse 11, nevertheless, the centurion believed that the master and the owner of the ship more than those things were spoken by Paul. Amen. So this master, this man, owned the ship. Wala nagpati kay Paul. Sa ano man bala nga, ano yung nabala mo sa dagat? Sa kahikay, guro sa sininga, laas si tao. Amen. Ginbaliwala yato mga pagpaanda. We sometimes ignore those people who warn us. Abi naton daw sa wala lang, but you know, especially the man of God, amen, who warns us, sometimes listen. Pamatiin. Okay? Sometimes kasi nita, isa gusto ko yung Diyos maghambal sa atin. Be careful. God used, amen, word of the Lord in many ways. God will use your brother, will use your sisters, amen, even sa mga hitabo, sa mga balita, isa mga gamiton sa Diyos ina para for, amen, protection sa atin. But these men, amen, did not believe, amen, of what Paul say mga kauturan sa ila, kundi nagpadayon sila sa ila nga mga gusto nga matabo. But then, sa sinang panahon mga kauturan, may unos nga natabo sa ila nga panatay. Balo among bagyo nga ini mga kauturan, o doon ni malipangalan, o sining diri kung pagsama na sa verse, sinong bagyo na ito nga nag-abot last? Ulysses. Okay, let's read chapter 14. But not long after, this arose again is a tempestuous wind called Euroclydon. That's not the name of the wind. That's not the name of the storm. But this is the combination of the two winds. The east wind and the north wind. Nag-combine. Nagimo ini ipo-ipo, nga ginpatian amo ini ang nagwasak ug naguba sa ilang panakayon. Amen. Naging tunaan nga mahimo madamo tani mapatay pro apang ining tanay ini. If there is a man of God, if there is one, amen, nga nagaupod sa sinang sakayan, sa sinang, remember this, wala sing isa nga may matabok sa inyo. If you recall the word of Abraham to God, Lord, if there is 50 righteous in that city, wasaon pa ba lang siyudad? Gupuno pa ba lang siyudad? Because of the 50 righteous, I will not, amen, destroy the city of Sodom and Gomorrah. How about, Lord, the 40 righteous? Because of the 40, I will not destroy. If you read that conversation, God and Moses, God and Abraham, sa ginapagtero sa mga napaginabiting ni Moses, ni Abraham, amen, pagod sa iyang nablos, nagtuto sila sa lugar ng Sodom at Gomorrah, hasta nga 20, pagod sa bayan, hindi ko magpapason, bangod sa 15, gabing ayo aso nagpulo, hindi niya po magpapason sa Diyos. Until niya ang nabili na lang pamilya ni Lot. Amen. Until nga nag-agwa sila sa siyudad ng Sodom at Gomorrah, dito ginbuba sa Diyos ang atong na siyudad. Because of the righteous, God will not destroy. Same scenario. Because of one man of God, He will not destroy the ship. The ship, maguba lang ang sakayan, pero ang mga tao, wala ising may mano, wala sing may natabo. Until if you read the verse, chapter 28, nadapo sila sa lugar, sa isla, sa Malta. And that place, amen, is the place of the barbarous people, uneducated people,
uncivilized people. These people, amen, mahimo nga nagahimo sa gitawag nga pagtumpok sa kalayo para sa pagsugata sa mga inabot nga mga bisita nila nga nagalangoy padulong. Almost 200 pila ni ka mga tao diri. Ang araw sa sinangasakayan nga nagapadulong sa ila, it's almost 200 no naisip na diri. Amen sa siniya panakayon padulong sa sinanga isla mga kauturan. Kag nakaabot kag si Pablo bangod sa katugnaw. Amen. This is the welcome. Amen. Sa ilang mga bisita, sa mga barbaro, mga kauturan. Nagbutang sila sa mga kalayo nga nagatinumpok ng mga kahoy. But here comes now Paul, amen, gathered a bundle of sticks. Amen. While they are nagapainit sa ilalawas sa kalayo kay na, amen. Ining tao sa Diyos, naghimo man sa iya kaugalingon nga pagtipon sa kalayo, sa stick ang dito niya butang para magtugang pagin ang kalayo para makakuha sa ilang katugnaw sa ilang mga lawas. May lali nga naglumpat, nagtukob sa iyang makalililo nga klaseng manok nga naghang sa iyang kamot. But these people, amen, while they are watching, amen, sa kay Paul, amen, sa tang nagaamot patungaman ko, gininali ang itaboy, amen, ni Pablo kagatunga manog, amen, sa kalayo. Pamakita natin dira mga utod, amen, kung ano ang inaasinari nagapakita lamang nagakaakit ang yawa sa tao sa Diyos. Nga sa kagina pa sa lawig patungina, wala man itong tumalan, wala man lang siya nagumpa. Ito nga si Pablo gitu. Diba? Nga si Pablo lang ang bangod ang demonyo akik sa mga tao na nagasimba sa Diyos. Amen. So this man of God, amen, while naging habuya itong manog mga kaupandiga, paabot ang mga tao, matumba na lang sa akin, intindihan nila, nga itong manog, makadalitan. Dalitan. Samtang naging habuya itong manog, amen, nagaulat sila matumba, but they changed their mind. Wala na si Pablo. Because of what? Because of the protection of God. Bukod siningon, amen, wala nakapauntat kay Pablo ang bagyo, wala nakapauntat kay Pablo, amen, ang manog, padayon siya na nagahambal sa kaayo sa Diyos. Padayon niya ginasugid ang kamatuoran kung ano ang Diyos kaayo. That's why sa aton, ano man ang nagainabot niya nagaabot sa kabuhi mo, as nung nagaalagad ka sa Diyos, just always remember, madamo nga kasaplagan nga ginabutan ang yawa para diin mapunggan ka sa pagwali kag paghambal sa kamatuoran. But don't stop. Keep on preaching. Keep on sharing the word of God. That there is only one God. And His name is Jesus. Just believe it. Amen. That this God, amen, hallelujah, came into this world and ministry mga kauturan. He that believe it in His baptized, we say, believe it in what? Believe it that there is only one God. Believe it that this Jesus manifested in the flesh. Amen. That this Jesus, amen, hallelujah, amo ning Diyos nga naging kilalahon nga dapat sa Israel, that there is only one God. There is no other God besides Him. Amen. Wala na sa Diyos nga dapat alagaw at kilalahon ta, kundi ining Diyos. So wala si kahadlok, si Pablo sa paghambal. Bangon si Pablo, he's the one persecutor, amen, during the time. He's the one, amen, who command these people, amen, yung pagapat yun, tugtog na nagakilala kay Jesus Christ. If you read the history of the book of Acts, one of these men, Paul, ang naging isa sa mga tulok sa tutunan sa mga Kristiyano during the time. Hindi sila kawali-wali kung ano si Pablo, si Saul, Saul, hindi pa Pablo, si Saul. Until one day, he encountered Jesus Christ on the road of Damascus. Amen. Sandito yan ang experience. Amen. Ang kasanag, ang intunaan, nanging bulag siya. Kaya pamangkot siya ang tingog. Amen. Nga nagasiling sa iya.
Saul, why thou persecutest me? Diba? Who art thou, Lord? Sino ikaw, Lord? It means, who art thou, Jehovah? The word Lord there is Jehovah. It's equivalent of the word in Old Testament, in the New Testament, Jehovah. And he said, who art thou, Jehovah? And the Lord said, and Jehovah said in verse 5, I am Jesus, whom thou persecutest. It is hard to kick against the pricks. So dili natin makita, amen, that there is only one God. That this God, amen, naging patiyan ni Pablo during that time nga si Jehovah, nag-reveal, amen, sa iyang na isa lamang ka Diyos, amen, dito sa dalan sa Damascus, nga isa lang ka Diyos, nga wala liwan, si Jesus Christ. Amo ning kabangdanan, nga wala siya mga kauturan magpuntat, wala siya sa pag-ahadlok, amen, sa pagsugit at paghambal sa kamatuoran. So he has traced the movement of the Christian faith from its beginning in the city of Jerusalem, all the way to the place where it is now planted in the city of Rome. I think it is a word of completion. Natuma na, nga nalapot niya ang lugar sa Rome. Amen. Sa paghambal, sa pagwali, amen. He is saying, unhindered, I have accomplished my purpose. It is like shout of the triumph, amen, unhindered. Wala sing may mga pugong. That's why Paul is a prisoner, but the word of God is not bound, is not unhindered. Bilanggo man si Pablo, apang hindi bilanggo, amen, ang babaya sa pagsugid, kag paghambal sa kamaturan, amen, kung ano ang Diyos tayo. For us, Christians, ano man ang imo na experience ng Diyos, hindi mo na pag-itago, hindi mo na ipag-ibaliwala, hindi mo na pag-isiling sa kawalingon mo na ikaw lang ang makabenepisyo kung ano ang Diyos, amen, na nanging milagroso, kung ano ang Diyos na nag-provide sa panginahanglanon mo. Just share the gospel. Share, amen, of what the Lord has done in your life. Amen. Can we clap our hands to God? So no one could hinder the word of the Lord going forward. It's only a word of completion, but I think it is a word of continuation. It's not completion. Wala, amen, nanging si Pablo sa iya guro kang tangan sa iyang pagpati na kumpleto niya na. But I think it's not. It's a continuation. Padayon, amen, naton, salon, ang wala pa matapos sa gihapon, to preach the gospel to every creature. He that believeth is baptized shall be saved. He that believeth not shall be damned. Wala pa nakalapot sa ibang pangapuso. And I do believe this kind of preaching, and I pray to the Lord, amen, to our viewers, amen, in YouTube, amen, makalapot sa ila, amen, that this truth, amen, that there is only one God, and this God, amen, manifested in the flesh, amen, and preach this gospel to the kingdom, amen, that this kingdom of God, amen, malampot sa bukos kalibutan. Nga nagatuo, naganabautismuan, maluwas, apang hindi, pagkatagulitan. It is a word of complete, no man to hinder the word of the Lord going forward. It's only word of completion, but I think it is a word of continuation. Wala may surpon. The last chapter is 28. Kung may ara tani, 29. Kita na ang magpadayon siya. Amen. So your final, or you find the word, the book of Acts, what the Lord intends for the church of the Lord Jesus Christ to be doing. We are not created in, amen, kapabilin, nga wala sing may mahimo. Let's do something different in these last days. Himo kita sa pinasahi, mga kauturan. Hindi mo pag-isulit at ipaghambal at ihambal ang kagalingon mo nga amo man sa ihapon. Hindi kita amo. Amen. Mga tao kita. Siya gamiton ng word sa da amo man yapon. Gurilya naman. Ang pagpangalaga na dapat may paliban-o. Hindi kita mag-stay sa aton kahimtangan like what happened this poor leprous man, as what I preached last Sunday. As what I read in Hiligay noon, these four men declare,
bahala na. If you read that, iniligay no. This word, amen, bahala na, it's not the declaration of unbelief. This is the declaration of what you believe. Amen. Kung anong ipatiyan mo, ang unang declaration mo, bahala na, kay nagatuo ko nga ang Diyos may mahimo, amen, sa akong mga plano. Glory to God. So this poor leprous man, nagsiling sila pagalingon, kung magsulog kita sa syudad, mapatay kita sa gutom. Kung magpapili lang kita diri, mapatay man ka. Pero bing mas maayo, malaka kita sa kampo, sa aton kaaway. At least, kung mapatay man kita, makakapon ka. Ang walang ilayang ang paminsaro. Or, base, maluoy pa sila kung maglakat ka. Ano? Sige, total, mapatay na ba lang ka? Attack! Talawan yun yung mga tao, amen, doon angin sa pagtaya, mga kautulo. Sino pagtataya sa loto? Salamat kay Wayna, sa bingo nila. May nakukataya sa loto, Pastor, bingo na lang. Taya mo ng Japan. Sa pagtaya mo, do you expect failure? Expect lose? O naka-engage ka sa kapertihan? Why sa tao ang pagtaya nga nagataya? Kaperti naman eh. Wala. Kundi ano? Uy, kaya magdaog pa. Nga ang tao nga nagapabilin sa pagtaya, ng pagtaya, ng pagtaya, ng pagtaya. Sa rason, gusto magdaog. Diba? Gusto magdaog. Balo ka mo nga pag-alagad mo, kaangay ni sa nagataya ka sa luto. Pero maayo nga balita, wala ka sang ika-perde dire. Permi lang daog ang imo tayak sa Diyos. Nga hindi mo pagayuon, amen, ang pagpangalagad mo. That every time you come to the church, amen, just put yourself in a winning mentality. You are waiting that your name will call, amen, after this, mga kautulan. And the winner is no other than you. Amen. Butang mo lang sa mga yung magsimba ka magalaga. Doon pa usap ko naman kung ikaw. Doon pa sa nagkataya ka. Amen. Amo na once you have that mentality, sigurado na ako kayo. Pero kung nagkakanto ka sa church ka, pwede ka na daan, makabot mo diri, muyong po ka, pauli ka, amo na sila to, nga amo ka man Japon. Ngabi, liwaton natin ng mentalidad sa paglakad ko sa church. Hinanglan ko, amen, nga mabaton ko ang pulong sa Diyos. Mabaton ko ang pagpakamaayo sa Diyos. It is given. Amen. Just always say the word, Jesus, I worship you. Because every time you declare that, God will pour out His blessing upon you. Do you agree with that? Amen. Sino doon sa ato na meron nga nagsimba sa Diyos? Hambal ka mo kayo, malunta ka mo, dayaon ta. Amen. Wala pa po si may nahinungduman nga nag-alagad nga namerdi siya iya. Ay, sa nag-alagad ta, puro na ginansya mga utod. Amen. Mother Kurt, gabing ginansya yan mo. Dala tatay ah. Dala tatay, is tatay, si Papa sa ilabalay ka paway-huway. Amen. Ha? Naka-aircon. Basta ba nalagad ka mo, nandaing yung repermi. Ginansya na diyan. Amen? Nung ginansya, Pastor, doon mo ko di kwarta. Wala talang! Hindi magdalibas yung maawasan ka na magsibo. Oh, ray, mag-iibo ka. Malangoy ka sa blessings ng Diyos. Ipus lang, pabayi ang Diyos. Bahala na gani. Kung magsiling ka bahala, may ara ka pa na pala lugar. Why na? Kaya ipabayian mo na mo. Lumas na nagsakay ka sa sasakyan, nga nagsiling ka, bahala ka na, hindi mo ko'y tulong ah. Huwag ka nalabot sa kulingon. Doon ka ngayon na naman nagbakal ka sa pista, oh, bahala na.
Ay, kapalog, isa ng isda, milupok na. Pero hindi, no? Panigurado ka, no? Di ba? Magkakataga panigurado ka, mga kapita. May tagising pahala. Yung panigurado. Amen. But what I mean is, sa pag-alagad ka, kaamay na ng maging attitude natin. Every time na nag-alagad ka, nagasiling ka sa mga ng Lord. Bahala ka. Ikaw nang nakaipalo sa mga. And these people that I hear is now, amen, gintakamayo sa Diyos. Amen. The word bahala is a declaration of faith in serving God. Gamito mo na sa pag-alagad, hindi paggamito niyo sa katamad. Makadasing mas mamisin na, medyo wala. Kasi ni Pastor Bala na, di ba magkakaroon? Lord, Bala ka na. Anong tiyaga mo sa Ginoo? Waiter mo? Ikaw yung mag-imog sa imo kalanipon. Ikaw yung maglakad, ikaw yung mangita. Kay ang Diyos ang bahala. Amen. Amen. Just walk by faith and not by sight. Ang unang dapat naton himuon, kang hindi na dapat naton pag-ipunggan kay ang Diyos may pagahimo. Amen. We have a good governance, amen, in our country. Do you agree with that? Our leadership, amen, to our president, na siling nila wala ano sa may nahimo ang government. May tinihimo ang government. Wala lang may nagtuman. Simple lang ang minapatuman sa atin. Amen. Hindi natin matuman-tuman. So, paano ang tao magambal na wala may hinimo ang gobyerno? May hinimo. Why lang nagtuman ang tao? Amen? Sisway mo na galing sa mga managalibak, sa mga nag-oppose ang negative to our government. Amen. I don't know what their mentality. Amen. Until now, siguro wala nag-uswag-uswag ang pungsod natin. Mahon sa madamo pa ang mga mentalidad. Amen. Nga ginatawag nga crab mentality. The more ka nag-success, the more na may nagabutong pa ako. Ano, abi kong itulog na lang kay Saka. Kaya ang success ng isa, success ang tanan. Diba? Hindi ka muna malipay yung utol mo nag-uswag. Hindi ka na malipay yung imo nga leader nag-uswag. Kung nag-uswag sa, pasalamatan mo na. Hindi kayo kahisa mo, hindi ka api mo. Ay, nabi kayo mo nabi. Kurap na mo na. Amen. Praise the Lord. Dutakan ng Ginoo mga kautulan. Praise the Lord. Although it's a nonsense, sometimes they are propose of this kind of proposal, amen, suggestions. They putting a barrier between the motorcycle, di ba? Yung duman yun. Doon ka nonsense. At least may ginahimo, nonsense lang. At least may ginahimo. Kung sino, may ginahimo sila. Kasi sa tundo katulog na, tundo ka hindi maayo. Pagtuman lang. Pagsunod lang. Kaya na sila yung butaman sa Diyos para sa aton. Hindi sa ikapahamak mga kautulan, kundi para sa kayuhan man natin. Mula isa, may mga tao hindi maayo mo paminsaro, hindi maayo mo balityagon. Amen. May mga negative na nag-aawa sa bapa nila. So, praise the Lord. Let's do something different in our church. Can we do that? Simple lang mga kautulan. Sa prayer, isa rin na ito maingit. Amen. Can you do that something different? Amen. Way back 2019, matapos ng 2020, same job po ng ato ni ginahimo is a simple mga kautulan sa prayer chain. Ngayon din natin mahimo mga kautulan. Can you do that as what Brother Kurt did? Amen. Imbes nga tani kanong pilion niya alas 11, alas 10, alas 11 para inugtulog na lang rin kita. O kung dinapili naman isa alas 5, alas 6 para bugtaw na lang sa aga. Kung sa iya lang gusto, kaya dapat mahimo ako sa pinasahi. Gusto ko ang gusto sa Diyos. Ano ang gusto sa Diyos ang hinimo niya? In-follow sa Diyos ang gusto sa heart niya. Amen. It's a biblical. Psalms 37 verse 4. Delight yourself in the Lord and He will give thee the desires of your heart. It's a simple mga kautulan. Palipayan naman ang Diyos. Kung hindi na palipay mo Diyos, palipayo. Siguro huwag ka na palipayo ka sa Diyos. Sa pamangkot, nalipay ka ng balabaler, Kurt? Amen. Nakita mo? Palipayo ka sa Diyos.
Kagulaan man ang babae sa tupad sa himubalay. Ay! Tupad balay mo, di ba? Bulahan na siya. Huwag ka magsala, sister. Bulahan. You are blessed. Amen. Nakakalang kita subong lalaki, mga kauturan, nga matuto. Nakakalang makita lalaki. Mapisan, matuto. Harap na siya. Doon ko na sigurong kanta ni Robin Padilla, ni Daniel Padilla, nasa iyo na ang lahat. Amen. Nasa iyan ang tanan. Praise the Lord. Girls, ngita ka mo lalaki, sa church. Girls, mati, kung kapangita mga mo lalaki, man sa church. Isa bulag lang ta. O kung nakabulag-bulag lang ta. Nabibuksi-buksi yung mata nyo lang para magkita nyo kung ano kaayo ang Diyos na ginaalagan. Amen? Pagtugpuon na lang sila. Subukan ko naman lang matiyan o admit ko. Subukan ko yung matiyan ko sa sagwak sila nakita. So, di ba lang, napakabuhin nila, naguba. Subukan ko na sila lang natin. So, gagawin ko man sila, wala ko man sila sa paghamba, sa pagtuglo. Nalipay na lang ko yung mga kita ko ka mo, nga nagigayumay ka mo. Amen. Nagabili ever after. Amen. Life nyo sa pag-alaga. Amen. It's a living testimony ng mga auto for me, for my life. Amen. Madako na mga babae nga na lagyan sa mata ko. Tuway na ko si iba ng babae. So nakita ko siya. Sila isang Ginoo. Inom ba ito ba? Matyaga ko sa tubig init. Baka nagambal ni Ma'am Lugay. Kabalo siya sa akong sitwasyon. Amo ko naluoy siya sa akong. Di ba naman hindi sa bata. Pero pala si mother niya, ginuuna ko, the secret, amen, of your relationship, go to the parents. Din si kaya. Huwag ka natin ha. Unaha ang tinikanan. Sumula ba isang mabalita na lang gabi na buhay sa may dagat. Lay na kabataan subong sang una. Amen. Sa una nagapangabutlay. Hindi mapungga na kabataan once kung pumagat at tugin sa balay sa tinikanan may nagastorya sa tinikanan pa likot kita na nagpumuli mang miss ako din. Natin. Hindi yung pagkawata bata sa iba. Pagpangawat mo. Paano pagpangawat? Kinasekrito mo chat, kag-text mo magtabuhay ka mo sa downtown. Wala ka ba yung ginikanan? Pagkatapos, ipagkwa mo, ipakita mo, kayambal mo nga, mo kuya pagkapati ka lang na. Bulsa ka na ni mama, kagitapa, yali. Mayroon na gawin na klase subong, may na project. Di ba? Sa una, imbes na wala project, na kailangan para may innovate ka. Amen. Kaya kung ka mo man may ubra, hindi man paggamit ang oportunidad. Amen. May ubra na to, kaya ko na yung mag-date, kaya ko na. Sa totoo lang, sa wala ka pa ubra, amen. Ay mama, kagay papa kapag pangayo. So kung may ubra ka na, balik na pinindi pangayo mo sa ilang. Ma, sa una ka pangayo ko si Milong din. So kung ikaw naman i-date ko, wow! Ano ka na? May nakamatyagon. May ambay mo sa ginikanan mo, ma. Ma, date ka. Amen? Bagus bata ko, okay lang ano? Okay lang abno. Hindi. Hindi lang. Amen,
I mean, sis, no? Hindi na punto ko. Ang punto ko pala, mapuwi ka man lang, okay na. Hindi itong nagasating sa gilikanan, itong mamaspoy, papaspoy pa. Wala sinipan nga sa tigal, kundi sa gilikanan pa, kanana lang ang aspeto sa kabuya, papa, mama, kajapon. Dapat magpaninguwa. Amen. Munang gina namin dira mga kauturan. Di ba rin ano man siya? Basta mapuwi ka, okay na lang. Basta may respeto sa ginikanan. Amen. Can we clap our hands? Amen. Paul said that we should no longer be children tossed to and fro. Ephesians chapter 4 verse 14. Hindi na kita mga bata ang ginagili-ili pa mga utod. Amen. Dapat naningwa kita sa pag-alakad ka. I address this to our brothers and sisters. Kung may mga puluhaton, takang-takang na tasimbahan. Hindi na na panahon na kaguan pa ta, umitan pa ta. Hindi ni panahon. Panahon hindi nga magtindog na kita sa atong kaugalingon kag maglakat sa puluhaton nga hindi mapunggan sa panahon. Ano nga panahon? Panahon sa pagpakamaayo, panahon sa anuman nga mga butangan ang matabok sa kabuhi mo. Remember this, without God, in your business, in your jobs, in any way, in any ways, mga kautos, ano man yung paaging, kung wala ang Diyos, wala ang isimimay. Just always put God, amen. Just put always God in the center of your life, in the center of your relationship. And always remember, every time that you put God, no one can stop. No one can put hinder, amen. No one can put asunder, amen. No one can put stumbling block because you have power to overcome. Because sa panahon sa pag-alagad mo mga kauturan, wala sing tao makapugong sa iyo. Bawat ina sa relasyon mo sa Diyos. Amen. May nabatian ta sa una mga tao, duwalos kung hindi mapunggad sa pagpangalagat. So, nag-abot ang panahon, kalitila, pula na, nalula na sa pagpangalagat. Amen. Wala lang sa pak, wala lang bugno, wala lang bisitang, sunggo doon. Ini yung mga tao, mga kauturan, makita natin, wala nagtulubo sa pagpangalagat. It's about time to grow. It's about time to stand up. It's about time to declare, amen, the power of God, amen, in our lives. Wala nang taguro, experience na ang ginatawag revival sa kabuhay. Kung wala ka nakabatsagan, we consider you as may mga babes ka pa. Bro, as long na nag-tubo na, pilang years sa pagpangalagat, it's about time to stand up. It's about time to walk by faith and not by sight. It's about time to declare, Lord God, I offer my life to you. Make me and mold me, Lord. Sa panahon ngayon na, you are declaring that yourself is mature to God. Nagatubo ka na. Hindi panahon mga kauturan nga ilihilihon ta, into-intoon ta by the love of God, by the mercy of God. We want to hear that, but sometimes we need to hear, amen, ang mga kasakit, ang mga pagsaway, ang mga pagsabdong sa atin. Do you want that? Amen. Hindi panahon sa pag-intuan. Panahon ini sa pag-lipunanay. We need to strengthen our faith. Paano ka maglipon kung di ka pagsaway? Ang mga batang ini, hindi mo ipagsawayon, magdalag ko niya mga batugilan, mga dumol, amen, sa ilang pagpangalan, sa ilang pagdalag ko, mga kauturan. But we need to understand. We need to develop the power that is in us. We have the power. Since that we baptize in Jesus' name, we receive power from God. Ang ato lamang dira, mga kauturan, we need to operate that. Mapa-operate na sa Diyos. Amen. May mga butang kitang hindi na ito naintindihan. Only the Creator knows that. Di ba? Kita, kung di natin gamit, interbinaran ta, impintuhan ta, igumuron maguba man lang siya. Tanawan yung salakyan. Bisan sino na lang nagakayo, tigbalda. Di ba? Lain nga kung ikaw, mekaniko, kabalo ka din, nakabalo ka sa masakit sa sinakasalakan, kaya mo na palakton, paandar. Same na sa ano.
kita, amen, kabuhi na ton ang nagtuga, ang naghimo sa aton, wala iwan ang Diyos. That's why, sa panahon na wala sa pagpangalagad, ipasakpapakanta sa demonyo, ipagustuhan sa demonyo. Ang wala na ito kamay sa cellphone, ang cellphone, hinimo, iniupod yung manual niya. Sino lang ka cellphone na walang manual? Hari pa niya yung cellphone ba? May upod na nga manual. Isa sa kadasig kamanol ka na to, ka excited na to. Wala naman manual. Ala, gusto kita sa, ala, scroll. Hasta, keyboard na lang. May mga password, may mga, hindi na mapush lang. Kaya isang Apple, di ba? May mga Apple ID pa na, may mga ano pa na. Pagustuhan natin. That's why, kinanglan natin, matunan, nagmahibaluan. Amen. Kaya ang nagtugas ini, di upo dyan ang manual. Same for us. Gintuga kita sa Diyos. Upod ang iyang pulong. Nga ang pulong niya para hindi ka masandad, para hindi ka masakitan, para hindi ka mag-backslide. Just read the manual. Once you read the manual of the Lord God Jesus Christ, through His Word, I tell you, makapadayon ka. Tugtog katapusan. Kaya ang nagapadayon sa katapusan, amo lamang ang Diyos. Shall we all stand? Amen. No one can stop you. Amen. When you read the word of the Lord, the manual of God, you can stand against the enemies. Romans chapter 8, verse 35 to 39. Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword? And it's written, for thy sake, we are killed all the day long. We are accounted as sheep for the slaughter. Nay, in all these things we are more than conquerors through Him that loved us. For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is Christ Jesus our Lord. No one can hinder us. No one can separate us from the love of God. What shall we then say to these things? If God be for us, who can be against us? Church, madamo nga beses sa life naton nga naghatag panablat. As I mentioned, even the word of Paul of the book of Romans, wala sing isa makapugong sa pagigugma mo sa Diyos. No one can separate us. Except us. Except kung iniaton, ichapwera, i-resist. But if God is working on our behalf, then we could succeed in opposing us. His point is no adversary or enemy is of any account with God is for us. No one can touch you. This is the promise of the Lord. When God is on your side, nobody can stop you. Sickness cannot stop you. COVID cannot stop you. Poverty cannot stop you. Because Exodus 15:26 says, the great physician himself said, I am the Lord that heals you. Psalm 124 verse 1. If it had been the Lord who was on your side. Psalms 23 verse 4. Yet though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Nothing can stop us. No one can stop us. Romans 13 verse 1. Let every soul be subject unto the higher power. For there is no power of God, the powers that are ordained of God. Nothing can stop us, church.